Mga dahilan kung bakit mahal ng taong bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. Number one na diyan, yung illegal na droga na kanyang sinugpo. Number one po talaga yon. Dahil alam po natin, dati kapag naglalakad ka bago si Pangulong Rodrigo Duterte naging Pangulo, kakabahan ka maglalakad dahil nga maraming binabalita na mga nangyayari sa daan. Maraming nabibiktima ng mga masasamang tao. Di ba? Yan talagang number one doon. Kaya gusto ng mga Pilipino si Pangulong Rodrigo Duterte. Biruin mo kung dati kinakabahan ka nung hindi pa Pangulo si Pangulong Rodrigo Duterte kapag naglalakad ka sa gabi. Nung nagiging Pangulo si Pangulong Rodrigo Duterte, nung nagiging Pangulo si Tatay Digong, nakakapaglakad tayo ng maaliwalas, bang wala kang pakiramdam, wala kang nararamdamang kaba na ikaw ay bubunutan ng kutsilyo at tututukan at hold upin, o kaya may mga istas ng bag mo, o kaya may mandukot ng gamit mo, mga cellphone mo, o kaya may magtitrip sa'yo. Natanggal lahat yon nung naupo si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan talaga pinaka number one kung bakit gusto siya ng taong bayan. Talagang naalis niya yung mga masasamang tao. Napatigil niya. Napatigil po talaga niya. Natahimik po talaga sila. Number one po talaga yan na nagustuhan ng taong bayan. Biruin mo, yung mga magulang halimbawa pumunta sa abroad magtrabaho para sa mga anak, para makapag-aral at makapagtapos ng kolehiyo, kapag nasaniban na ng droga ang isa dyan, masisira po ang pamilya nila. Masasayang yung pagtatrabaho o pagsakripisyo ng mga magulang sa ibang bansa. Kaya yan ang ayaw na ayaw ni Pangulong Rodrigo Duterte mangyayari. Dahil masira nga ang pamilya kapag may isa na malulong sa droga. Dahil wala nang gagawin yan. Gumawa ng kung ano-ano na lang. Pag walang pambili, magbenta ng gamit yan. Di ba? Siyempre, ganun yan eh. Pag wala kang trabaho, malulong ka dyan. Wala ka ng pagkukunan ng pera, magbibinta ng mga gamit. Pag wala na may binta, adyan na gagawa ng masama. Di ba? Kaya napakaganda ang ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte noon. Lalo-lalo na yung tukhang. Yan po talaga ang gusto ng taong bayan. Number one po talaga yan. Number one po talaga yan. Dahil alam po natin, pag maraming masasama, lagi kang kakabahan pag naglalakad ka. Lalong-lalo pag gabi. Lalong-lalo na yung anak natin kung nasa labas pa. Hindi pa nakakauwi ng bahay tapos gabi na. Grabe na pong kaba natin pag tayo mga magulang, di ba? Number 2, grabe yung mga nagawa niya mga proyekto sa Pilipinas. Nadami po talaga, marami. Marami pong nagawa. May pandemic pa tayo pero tuloy-tuloy pa rin yung mga project na ginagawa sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe po talaga. Saka number 3, hindi corrupt si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po talaga siya corrupt. Hindi siya corrupt. Nakikita mong bahay niya doon sa Davao, na lagi nakikita natin sa mga video. Birumin mo, nung bago siya maging presidente, yun siya nakatira. Ganon yung bahay niya. Pagkatapos sa kanyang termino bilang Pangulo, yung bahay niya, ganon pa rin. Walang nagbabago. Walang improvement. May nakikita ka bang magagandang sasakyan si Pangulong Rodrigo Duterte na talagang mamahalin? Wala. Wala, di ba? Yan talaga si Pangulong Rodrigo Duterte. Taong bayan talaga ang inuuna niya. Kapakanan ng taong bayan ang talagang inaano ni Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Nakikita po natin yan. Nakikita natin sa ating dalawang mga mata kung ano talaga ang ginawa na mga kabutihan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa taong bayan. Number, ano bang number? Kayo na po magbilang. Sinugpo po talaga niya yung korupsyon. Hindi man totally siguro 100% na sugpo dahil mayroon talaga diyan pasingit-singit, pero malaki po talaga ang natigil sa korupsyon. Malaki po talaga. Malaki. Kaya
Sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte talaga, grabe. Marami po talaga siyang nagawa para sa taong bayan. Yung build, marami. Hospital, tulay, flyover, mga ng train, marami. Hospital ng mga OFW, meron. Lalo-lalo na nung pandemic, maraming nagsalita mga OFW na pinakadabis talaga si Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakauwi sila sa Pilipinas nung panahon ng pandemic. Tapos yung mga seaman naman, yung mga nagtatrabaho sa barko, may na-interview din. Ang sabi niya, grabe daw, hotel pa lang daw na iniistihan nila na hotel na inano ng gobyerno. Napakaganda. Grabe daw. Grabe sila. Talagang ano sila, special sila para kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil mga bayani po ang mga OFW. Sila po talaga ang mga bayani ng bansa natin na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho sa ibang bansa para magpadala ng pera sa Pilipinas. Mga bayani ang mga OFW. Kaya ganun na lang kamahal si Pangulong Rodrigo Duterte ng mga OFW. Dahil sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, nawala ang kaba ng mga magulang na nandoon sa ibang bansa, magtatrabaho, magsakripisyo malayo sa pamilya para lang sa kinabukasan sa mga anak. Doon talaga, grabe, tuwang-tuwa ang mga OFW na may protector na ang kanilang mga anak sa mga lumalaganap na illegal na droga. Kasi kapag ang anak mo nga makapasok diyan sa ganyang bisyo, mahirap. Kahit anong padala mo ng padala ng pera, walang mapupundar yan. At hindi pa makapagtapos ng pag-aaral yan dahil sa bisyo. Doon, nakikita ng mga OFW na grabe, napaka-the-best si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya mahal na mahal si Pangulong Rodrigo Duterte ng mga OFW. Mahal po talaga siya. Makikita naman po natin doon sa Netherlands, sa dahig sa ICC, na talagang kahit napakalayo yung mga OFW, pumupunta po talaga sila magbigay suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ilan pa lang yan sa mga dahilan kung bakit mahal ng taong bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. At isa pa, saan ka makakita isang Pangulo tuwing mag-i-speech o magsalita sa harap ng karamihan ng mga Pilipino, hindi nawawala yung tawanan, yung saya, di ba? Grabe ang saya, makikita mo sa mga video dyan. Pag si Pangulong Rodrigo Duterte magsalita, may halong tuwa. Talagang magtatawanan ang taong bayan na nakikinig sa kanya. Hindi nawawala yung pagjujuk niya. At yung pagjujuk niya, hindi mo halatang magjujuk na pala. Pero magugulat ka na lang, magtatawanan na yung mga tao na nakikinig sa kanya. Di ba? Ganun kabait si Pangulong Rodrigo Duterte. Masama siya sa mga taong gumagawa ng masama sa kapwa. Diyan talaga siya talagang nagagalit. Diyan talaga siya nagagalit. Gagawa ka ng masama sa kapwa mo tao, o kaya naman yung bisyo nga na illegal na droga, diyan sa galit na galit dahil masisira nga ang pamilya at ang kinabukasan ng bata kapag mapasok na diyan sa bisyong iyan. Diba? Kahit ako, bilib na bilib ako kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bilib po talaga ako. Yung mga taong hindi nakaintindi kung ano ang pakay ni Pangulong Rodrigo Duterte, ganon siya magpamalakad sa bansa. Dahil mahal nga niya ang mga Pilipino. Mahal na mahal niya mga Pilipino. Ayaw niya masira ang kinabukasan ng mga Pilipino. Ayaw niya masira. Kahit nga taga ibang bansa na mga leader ay bilib na bilib sa kanya. Sino nakakita no sa video na tawanan yung mga leader ng si Pangulong Rodrigo Duterte na nagsasalita, di ba? Na sumingit pa siya ng 1 minute pa ba yun na sinasabi niya. Dahil diyan sa ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte, maraming sumaludo sa kanya na mga taga-iba't ibang bansa na malalaking tao na nasa pwesto. Ganon katikas ang Pilipinas dati sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kilalang kilala sa buong mundo ang Pilipinas. Kilalang kilala, tunog na tunog dahil kay Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Grabe po talagang nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pandemic.
Di ba? Kung pabaya siyang Pangulo, ang dami pa sigurong mamamatay. Pero, nung si Pangulong Rodrigo Duterte, talagang hindi pinabayaan ng mga Pilipino. Wala siyang binintang mga ano-ano, talagang alaga niya ang taong bayan. Alaga niya. Kahit may sakit na nga siya noon eh. May sakit na siya. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho niya. Tuloy-tuloy. Kaya, ganun talaga nanghihinayang ang taong bayan. Gustong-gusto na nga ng taong bayan na makabalik talaga ang mga Duterte. Dahil pag ang mga Duterte talaga, may kamay na bakal na pamamahala sa batas. May kamay na bakal. Sinabi na rin ni Sara Duterte na kapag siya ang magiging sunod na Pangulo, ipapatupad niya ang kamay na bakal sa mga taong tiwali, mga taong kurap. Yan. Di ba? Kaya maraming natatakot dyan kay Sara Duterte dahil kapag siya naupo, marami po talaga siyang sisingilin dyan. Marami siyang papaparusahan dyan sa mga nangyayari. Sigurado yan. Sigurado. Marami pa yung dahilan kung bakit mahal talaga si Pangulong Rodrigo Duterte ng taong bayan. Isa pa yan, napakasimple. Napakasimpleng tao pa. Kita nyo pag nagsuot ng mga ganito, kahit nakabarong pa yan siya, hindi talaga nakalak yan dyan. Open pa yan dyan, open. Ganon si Pangulong Rodrigo Duterte kasimple. Pag kumain sa Malacanang, maraming nagsasabi dyan ng mga kasama niya noon na kung anong pagkain niya, pagkain ng lahat. At hindi mamahaling pagkain ang kinakain nila, mga munggo, mga pritong isda, tapos bagoong sausawan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Simple lang. Simple. Kaya parehas na parehas si Pangulong Rodrigo Duterte sa bayan. Hindi niya ninakawan ang taong bayan. Dahil ang serbisyo niya at ang puso niya ay para sa taong bayan. Talagang mahal niya ang bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino nito. Kaya ayaw niya mga Pilipino na mga OFW na naaapi sa ibang bansa. Diyan sa galit na galit yung inaapi ang isang Pilipino ng mga dayuhan. Kaya ang mga OFW talaga bilib na bilib kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mahal na mahal po talaga nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa mga ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ako, bilib na bilib ako kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sana nga, sa susunod, ay si BP naman ang magiging upo bilang Pangulo. Sana. Kaya tuloy po ang panalangin para sa kaligtasan ni Pangulong Rodrigo Duterte at naway makakauwi siya ng Pinas. Yung hearing ngayon, ang ano nila ngayon sa dahig, hayaan lang po natin yung mga gusto siyang mabulok doon. Dahil babalik din po yan sa kanila. Hindi po sila magtatagumpay sa mga gawa-gawa lang na mga ano-ano. Hindi pwedeng puro salita lang, walang ebidensya. Hindi pwede purong salita lang. Puro ganito, pinatay ni Duterte, ganito, may minasakit pa, ganyan. Hindi ganon. Pagdating sa korte, hindi po puro lang salita-salita. Kailangan may kalakip na ebidensya. May kalakip na ebidensya yan. Tsaka ngayon mga kababayan, may magandang balita pala akong sa inyo. Magandang balita to. Yung mga kasamahan ni Gutisa na ex-marine na gustong mag-witness doon sa Senado, lumantad na ngayon. Nagpa-preskon yung isang abogado kasama yung 18 ex-marine na naging kasamahan ni Gutisa. Ngayon may nagsasalita na nakasama nila si Saldico mag-deliver ng pera, tapos may isa pang marine o ex-marine na nakapag-deliver na raw siya ng pera sa bahay mismo ni pag-deliver na raw siya ng pera doon sa Ilocos, 5 malita. Abangan niyo yung mga balita niyan, tingnan natin kung ilalabas sa media yan. Dahil alam po natin, pagka kakampi ni Sara Duterte ang magsalita, mga vlogger lang ang nakatutok. Bibihira lang ilalabas yan sa media kapag mga pabor sa mga Duterte. Bibihira na lang nila ilabas yan. Noon, grabe noon pag-atake nila kay BP. Di ba? Kaya abang-abangan nyo sa balita kung kakalat yan. Dahil nakita ko kanila ang live kanina.
ni attorney, nakalimutan ko lang yung pangalan. Tapos nakahilira, nakaupo sa lamisa o sa harap ng lamisa ang 18 ex-marine na di umano kasama ni ex-marine Gutisa. Yung biglang nawala na lang imbis na mag-witness sa Senado kung paano siya naghahatid ng pera, mali-malitang pera doon kay Saldico at kay Martin ayon ni Gutisa, di ba? Bigla lang nawala. Ngayon, lumutang na yung mga kasamahan niya. Magsasalita na kasama yung abogado. Nag-press-con sila kanina, nag-live sila kanina, nag-press-con. Press-con po talaga, may nagsalita doon. Magsasalita na po sila. Sinabi ng abogado na itong huling laban na lang po ang harapin ng mga sundalo na to, mga ex-marines na ito. Itong laban na to na ibubulgar yata nila ang lahat ng nalalaman nila. Kaya magandang balita to. Abang-abangan nyo po yung balita kung kakalat ito. Tingnan na po natin kung lalabas ito sa media talaga, sa mismong malalaking network. Kasi alam po natin kapag kasiraan ni BBM, hindi nila gaano binabalita. No? Hindi nga nila binabalita yan. Diba? Dinididma lang. Kaya abang-abangan nyo mga kabayan, magandang balita to. Sana tuloy-tuloy na to. Anyan na si VP Sara Duterte. Nakaready na. Nakaready na ang ating Vice President Sara Duterte. Susugpo ulit ng mga masasamang tao o sugpo. Kamay na bakal ang ipapatupad ni magiging Pangulo Vice President Sara Duterte. So yun lang po mga kababayan ang mga dahilan kung bakit mahal na mahal talaga ng taong bayan si Pangulong Rodrigo Duterte at saka si Vice President Sara Duterte. Maraming salamat sa inyo at ingat po kayo.